Ipinatupad na ng Estados Unidos ang naval blockade sa mga sasakyang pandagat na papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran kasunod ng pagkabigo ng peace talk sa Islamabad. Sa ilalim ng hakbang na ito, hinaharang ng US Navy ang mga barkong may destinasyon sa Iran habang pinapayagan naman ang mga naval vessel na papunta sa ibang bansa na makatawid sa Strait of Hormuz. Layunin ng blockade na putulin ang pinagkukunan ng pondo ng Iran at pilitin ito na sumunod sa mga kasunduan, partikular sa pagbubukas ng nasabing daluyan. Ngunit mariing binatikos ito ng China na nagbabala na posibleng lalo nitong sirain ang binubuong kasunduan para sa tigil putukan. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。 Iginiit ng China na ang ganitong hakbang ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat at maaring magpalala ng sitwasyon sa rehiyon. Dagdag pa ng Beijing, ang Strait of Hormuz ay isang kritikal na daanan ng kalakalan at enerhiya kaya mahalagang manatili itong bukas at ligtas. Sa kabila ng blockade, may ilang barko pa rin ang nakatawid sa strait kabilang ang mga barkong may koneksyon sa mga bansang hindi itinuturing na kaalit ng Iran. Ayon sa mga datos, nananatiling mababa ang bilang ng mga barkong nakakatawid na umaabot lamang sa maliit na bahagi kumpara sa normal na galaw ng kalakalan. Marami ring mga oil tanker ang naipon sa labas ng strait habang naghihintay ng pagbuti ng sitwasyon. Sa panig naman ng Iran, mariin nitong tinutulan ang blockade at tinawag na isang malubhang paglabag sa kanilang soberanya at international law. Ayon sa kanilang kinatawan sa United Nations, ang ganitong hakbang ay nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng buong rehiyon. Samantala, nakatakdang maglabas ng joint statement ng France at United Kingdom sa Biyernes kaugnay ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Inaasahan na nakapaloob dito ang pagbuo ng isang multinational mission na nakatuon sa pagprotekta ng mga naval assets sa rehiyon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon.